bumubuo. Yan po ang main channel natin dito po sa YouTube. Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BP Sara, sabi po ni Leandro Lebiste, wala po, siya lang po sa matataas na tao sa gobyerno. Halos lahat daw po sa gobyerno may insertion. Maliban po kay BP Sara. Ayan. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, lumabas na po yung kautosan po ng Korte Suprema na pinagpapaliwanag si Bersamin bilang ES Secretary o Executive Secretary, si Boying Rimulya na dating DOJ, kapatid niya si John Vic, si General Marbil, tsaka si Torre at marami pang iba, hinggil po dito sa illegal na pagkakadakip kay Tatay Digong, no? So pinagpapaliwanag na po sila sa petisyon na habeas corpus na magkapatid na Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingang, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Kung ano na po yung nauna rito. Ayan nga po, alam ko po marami po sa inyo ang nanghihina sa naganap po na sa ikalawang pagkakataon ay binasura po yung interim release ni Tatay Digong, no? Wag na po tayong manghina kasi yan po ang gusto ng kalaban natin. Siguro tama na yung isang gabi at maghapon na tayo po ay parang sumama po ang loob. Pakinggan po natin, ito po ang mula po sa pamilya Duterte, Duterte family. Ito po ang kanilang pahayag. The family accepts the ICC appeal chamber's decision with with peaceful hearts. Hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Yan po, tinatanggap po ng pamilya Duterte yung appeals chambers na mayroon pong kapayapaan sa kanilang puso. Kaya po tayo, ganun din po gawin natin, no? Sila nga, kamag-anak na eh. Kaya talagang, ano yun po natin, tanggapin na po natin, wala na po tayong magagawa. Pero dadagdagan ko pa, no? Ako sa talaga, dahil po dyan, kasi tignan nyo po yung mga binasura nila. Talagang guilty na po sa tingin nitong mga to. Parang ang hirap na pong asahan. Parang wala na tayong aasahan dito. Dito po sa ICC na to, kasi katulad nga ng paliwanag ko kanina, hindi ko malabo lang yung live namin kanina ni KPL. Katulad nga po ng paliwanag ko kanina, no, pati ba naman yung pagiging mayor ng Davao, overwhelming landslide nanalo, masama po ang tingin ng ICC. Kung mayor na uli si Digong, may kapangyarihan siya para usigin itong mga biktima uli, yung mga pamilya raw ng biktima. Hindi ba nila alam kung totoong masama ang tingin ng tao kay Tatay Digong, di dapat hindi siya nanalo. Yun po yung problema rito sa ganitong pananaw ng ICC, no? Nanalo na nga, overwhelming nga dahil mahal ng tao, nanalo na nga, ang ibig pong sabihin, gusto po ng mamamayang Pilipino yung ginawa niya for 6 years bilang presidente at kung ilang taon po bilang mayor, minasama pa nila, no? Saan ka nakakita na isa sa dahilan ng ICC kung bakit hindi pwedeng palayain si Tatay Digong dahil mahal ng tao? Binoto ng tao via landslide. Kaya wag na po kayong umasa na makakagawa at meron pa silang
Siguro 'pag naputulan na ng pondo 'yan, 'pag wala ng pondo nagmumula kung saan, kung, wala ng pondo nagmumula sa ginintoang maleta, baka may pag-asa tayo sa susunod na administrasyon na. Kung ako po ang, magiging pangulo next, kung ako po sa pangulo next sa Pilipinas, United Nations na po, sa United Nations ko na i-a-apply yang ginagawa ng ICC kay Tatay Digong. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito po ang pinakanakakatawang partido. Kaya ikaw, Hontiveros, huwag ka nang umasa. Ang Akbayan po, ito po ang partido ni Risa Hontiveros, ni Shell Jokno, tsaka ni Tabingi. Oh. Kaya po tatlo lang sila na medyo sikat-sikat. Kasi nga, sablay yung mga utak Napakasablay ng mga utak ng mga yan. Akalain nyo po, no? Sa kanilang po pa, eto muna, para hindi po tayo malito kung ano na lang po dito. Sabi po ni Representative Leandro Ligarda Libiste, batang-bata po. Kaya po may pag-asa tayo dito sa mga millennial congressman natin, no? Batang-bata po to na talaga namang maasahan natin. Hindi lang senador at congressman ang may insertion, sabi po ni Leandro Ligarda Libiste. Okay, masasabi natin na buong gobyerno ay may insertion. O tinanong nga ni El Chico. El Chico El Bamba, kung ano man ang pangalan nun, yung taga ABS-CBN, yung kapartner nung Doris Bergonya. Tinanong nga siya, ibig mo sabihin na congressman, mayroong insertion ang Pangulo at Vice President at mga iba pa. Sabi po ni Leandro Libiste, hindi lang senador at congressman ang may insertion, masasabi natin na buong gobyerno ay may insertion. Pero si Vice Presidente Sara Duterte po, wala. Nung tinanong si President ba may insertion? Hindi po ako makakapagsalita. Siyempre, alam mo naman, hindi niya nasasabi pero hindi niya sinabing wala. Samantalang si BP Sara, talagang direkta niya sinabi, walang insertion. Si BP Sara, uy, thank you very much. Dito kay Manny po. Kaano-ano kaya to ni Fernando po. Thank you very much kay Manny po na nagbigay sa atin ng $20. Grabe. Masarap to po. Thank you very much, Manny po. Muntik na natin hindi makita yung $20. Maraming salamat sa iyo, sa batang-batang mga congressman katulad nito ni Leandro Libiste at saka to si Meow Congressman Barsaga. Dahil po sa mga ginagawa ninyo, hindi po kayo natatakot, no? Na masagasaan yung mga malalaking tao sa lipunan. Kaya maraming salamat sa ginagawa ninyong pagbubulgar. Kasi pinag-aralan niya mga kapatid. Lahat daw may insertion. Maliban lang po kay BP Sara. Grabe, no? Ibig sabihin po, sa insertion, alam na natin yan, sinabi po yan. And I quote, si Bryce Hernandez po ng isa po sa mga tinatawag na BGC Boys ng Bulacan. No? Ano po sabi? Lahat ng may insertion, lahat ng proponent, lahat ng mga nagsumikap para magkaroon ng insertion, lahat po tumanggap. Grabe. So, ibig sabihin, lahat po tumanggap. Pwera lang po si BP Sara. At dahil dyan, dahil po si BP Sara ay tapat na naglilingkod sa taong bayan, hindi po magnanakaw, wala pong ninakaw, wala pong insertion, bukas po sa rally ng 3 million march. 3 million march ba yun? 1 trillion march pala. Sa rally po ng 1 trillion march, ito po ang sigaw ng mga
Akbayan Group mula po sa kanilang presidente. Ito po yung pumalit na kay Riza Hontiveros. Ito po yung partido ni Riza Hontiveros. Sabi ni Rafaela David, naniniwala po tayo na kailangan din papanagutin si BP Sara. Dapat nga na-impeach naman siya. Yes po, pwede ang Sara Duterte resign. So sa rally po ng Akbayan, kasama po ng iba't ibang grupo yung tinatawag na trillion peso march. Nililin lang po nila yung tao. No? Nililin lang po nila yung tao. Akalain nyo po, lahat ng nasa gobyerno, halos lahat, sabi po ni Legarda, Libiste pala, lahat ng tao sa gobyerno mula po presidente, maliban kay BP Sara, may insertion. Pagkatapos, kung sino pa po yung walang insertion, kung sino pa po yung nagtatrabaho ng tapat, yun po ang ipinapanawagan nila na Sara resign. No? Ayan, basahin po natin ng konti. Sara resign, pwede. Marcos resign, hindi pwede. Anak ng tinapay, hindi. Pag pumunta ka po sa kanilang rally bukas, Sara resign. Akala ko po ba? Akala ko po ba anti-corruption yan? Nagsabi na nga na corruption. Nagsabi na nga ang corruption, insertion. Ang mga corrupt yung may mga tinatanggap. Yung mga namomorsyento, yung nabibigyan ng maletang basura. No? Akalain ninyo, Sara resign pwede, Marcos resign hindi pwede. Tapos sasabihin nyo, anti-corruption kayo. Magiging bukas daw ang Akbayan Party List sa panawagang Sara Duterte resign sa idaraos na trillion peso march laban sa korupsyon sa EDSA People Power Monument sa linggo, November 30. Ayon kay Akbayan President Rafaela David sa panayam ni Ted Pailon and DJ Chacha, hindi rin naman daw sila mag-atubili na maging bukas sa panawagang Marcos resign. Pero mas mabuti raw na intayin muna ang ebidensya laban kay President Marcos. Nere-respeto natin ang mga ilampung gano'n ng panawagan, etc. If the evidence points, etc. Okay, ang tanong lang mga kapatid, wala nga pong sabi nila bago sila manawagan ng Marcos resign, dapat po may ebidensya muna laban kay Marcos. Nuknukan ng aralan lang po natin tong mga taga-akbayan, no. Ang ebidensya po, hindi lang po resibo, hindi lang po mga kasulatan, hindi lang po mga anong tawag diyan, yung mga nahahawakan na ebidensya. Meron din tayong tinatawag na testimonial evidence. Ebidensya po yung testimonya. Wala pa po ba kayong naririnig sa mga testigo na idinadawit po? Ngayon eto magtapatan po tayo. Ang sabi nga po, ito mas maganda to, si Harold Respicio na po. Ang papagsalitay natin. Yung main issue dito ay tapos na po. Pasok, in the first attorney yung main Harold issue dito Respicio. ay tapos na po. Papakinggan ko rin para maunawaan Yung main rin issue natin dito pare-pareho. ay tapos. Yung main issue dito ay tapos na dito ay tapos na po. In the first place, neglectful si BBM sa kanyang pag-manage ng executive department. Period. Kung sinisisi niya lahat ng nasa baba, dapat sisihin niya rin ang kanyang sarili. Number 2, yung number 1 suspect natin na tinuturo natin na may alam lahat at may kasalanan lahat, ang tinuturo na mastermind ay si BBM mismo. Tapos na po ang laban. At yun din ang sinasabi ng kapatid, first sister na si Amy Marcos, na nagbigay siya ng context kung bakit ganun umarte si BBM from the very beginning ng kanyang presidency. Bakit sobrang inadequate niya, bakit puro palpak ang desisyon niya, at bakit puro corrupt ang ginawang desisyon during his administration. Yung main issue dito, Mike. Ayan. Narinig po natin, malinaw po yung sinabi ni Congressman Attorney Respicio. Kung hindi ako nagkakamali, Vice Mayor po to, na
Vice Mayor-elect. Malinaw po yung sinabi niya na laganap po ang korupsyon at sinisisi po ni BBM lahat ng nasa baba niya. No? Lahat po na nasa baba ni BBM, sinisisi niya po. Maliban, kumbaga, executive secretary na nga kasama pa Ibig sabihin lahat po na nasa gobyerno, sinisisi ni BBM na kayo mga korap kayo lahat. Mahiya naman kayo, korap kayo. Oh. Pero sa tingin niya, wala pa rin siyang pananagutan. Alam po ninyo, bilang pinuno po, hindi lang po sapat na ikaw iligtas mo yung sarili mo, sabihin mo na wala akong kinalaman dyan. No? Maganda po yung sinabi ni Anjo Iliana. Teka muna, dito muna tayo kay Respicio. Una po sinasabi, baka sabihin nyo naman, no, wala pa raw ebidensya. Yung sinasabi ng lahat na mastermind, lahat ng testigo nakaturo ang mastermind si Saldico. Sinasabi naman ni Saldico, ang mastermind niya, ang may pinakamalaking tinatanggap sa kanilang lahat ay si BBM mismo. Hindi po tayo nagsabi niyan. Ang dami na pong video ni BBM. Ang dami na pong video pala ni Saldico. Kaya wag nyo pong sabihin na wala pa rin pong ebidensya. Testimonial evidence ay ebidensya po. At hindi po uubra na yung sinasabi ninyo na kinakailangan bumalik muna ni Saldico rito para mag-imbestiga yung ICI, mag-imbestiga yung ombudsman. Pinaliwanag na po yan ni Senator Marcoleta, no? Yung ombudsman po, hindi po kinakailangan na pinanumpaan po yung salaysay. Pwede pong mag-imbestiga yung ombudsman kahit tinext lang yan. Ano pa silbi nung magsumbong sa Pangulo o iba pang mga text na sumbong kung kinakailangan manumpa. 'Di ba? So, yun po yung sinasabi ni Respicio, lahat na ng nasa baba mo may kasalanan. Alam niyo po, yan po ang pinakamalaking pagkakamali ng leader. Iligtas mo yung sarili mo tapos lahat ng mga tauhan mo may kasalanan lahat. Pero yun niyo po, executive secretary na, pinaghinalaan na may kasabwat. Pati po yung mga secretary na, yan na po mga pinakamatataas Mga secretary na po ang susunod sa Pangulo. Na pinakamataas sa pagdating po sa executive, no? Mga secretary. Ay wala po akong pinagbabasehan na sinabi ni Marcoleta. Ang sinabi ko po, sinabi ni Senador Marcoleta. Pero wala po akong sinabi na ang basehan ko po ay si Marcoleta. Baka kayo yun ang basehan nyo, Marcoleta. Hindi ko po kilala si Marcoleta. Pasensya na po kayo. Sinasabi ko po, Senator Marcoleta. Wag nyo po, do not put huwag niyo pong babaguhin yung mga sinasabi ko. Kung sinasabi niyo pong Marcoleta ang pinanggalingan ng aking mga kinukot ko, ay hindi ko po kilala yun. Diyan pa lang, nagsisinungaling na kayo kagad. Diba? Sino ba nakakakilala dyan sa Marcoleta na yan? Marcoleta po binabanggit kong pangalan. Senador ng Pilipinas. Yung Marcoleta po, hindi ko po kilala yan. Baka kayo nakakakilala niyan kasi mahilig kayo sa kubeta. Ang laman po ng mga utak nyo ano lang EBS lang, EBS. Okay. Punta na po tayo rito, no? Balikan lang natin yung sinasabi nito ni Attorney Harold Respicio. No? Neglectful sa pagmamanage ng executive department. Para isahan na lang po, pakinggan din po natin konti itong alam nyo, napaka-practical pa po ng sinasabi nito ni, asan na ba yun? Inano ko na yun bakit nawala na naman? Yung kay Anjo Iliana. Maganda yung sinabi ni Anjo Iliana Kasi parang ang palusot kasi ng ating gobyerno, parang ang sinasabi ni BBM, wala akong kinalaman dyan. Ipagpalagay nyo na po na wala kang ninakaw. Pero meron ka pa rin pong responsibilidad dahil ikaw po yung presidente ng Pilipinas.
Hindi po pwede na aminado na ang lahat, pati kayo, Mr. President, na napakalawak ng korupsyon. Halos all of government may korupsyon. Tapos wala kayong kinalaman. Palagay na po ninyo na kayo po ay wala pong kasalanan. Wala po kayong ninakaw. Napakatuwid nyo po. Matuwid po kayo. O yan ha, pagpalagay na natin ha. Ipagpalagay na natin matuwid po kayo. No? Kayo nagsasabi mismo na yung gobyerno nyo ay corrupt. Wala po ba kayong pananagutan nun? Hindi po ba kayo dapat na managot kung ang lahat ng mga department secretary ninyo ay panay involved po sa pagnanakaw? Wala pa rin kayong pananagutan nun? Ha? Okay pa rin, wala pa rin kahit na ano. Parang imposible, 'di ba? Okay. Eto, hindi, politiko dati yan si Anje, pero napakasimple lang. Asan yung pananagutan po ninyo? Kung lahat po ng tao sa gobyerno ay magnanakaw, okay lang din. Kayo pa rin, magagalit lang kayo, ganun. May pananagutan kayo kasi kayo namumuno sa gobyerno eh. O para mas maunawaan po ng mga nagsasabing Marcobeta na hindi ko naman kilala, siguro yan ang presidente nila sa 2028. No, si Marcobeta. Para lang po maunawaan ninyo yung gusto naming sabihin. Liitan lang po natin. Halimbawa po, kayo, ano bang pinakamaliit? Eskwelahan. Halimbawa po, eskwelahan. Kayo ang principal. Kayo po ang principal sa eskwelahan. Lahat po ng mga tauhan ninyo, panay magnanakaw. Wala pa rin po kayo. Halimbawa po, lahat po, nakawan po. Sa gabi, lahat ng mga electric pan, ninanakaw, lahat na makawad ng kuryente, pagkadating kinabukasan, wala na naman tayong kuryente, sabihin ng principal. Sabihin nyo, hindi na kayo magnanakaw, principal lang kayo. Wala na naman tayong kuryente. Sir, ninakaw po yung ating kuryente. Galit na ako niyan. Galit ako, sino ba yung magnanakaw na yan? Papahanap nyo lang, pero wala naman nakikita. Bumili ka na lang doon. Tapos bibili ka na naman, nanakawin na naman. Sa kantin. Punta ka sa kantin, daming kumakain na bata. Pag-report ng kantin na teacher, sir, lugi po tayo. Bakit tayo nalugi? Ang daming kumakain. Halos yung mga, sinara natin yung gate, walang makakapag-labas na bata, walang nagtitinda sa paligid. Lugi pa rin. Lahat ng bata kumakain sa kantin. Short po tayo, short. Bakit tayo na short? Magagalit ka lang din. Araw-araw yun, short ka. O sige, abunuhan ko na lang. Araw-araw, short. Hindi ka magnanakaw ha. Araw-araw ka ninanakawan. Naubos yung mga rep ninyo, ninakaw, naubos. Anong gagawin mo? Anong tawag sa'yo bilang principal? Putya, ganyan po yung nangyayari sa atin eh. Wala ka pa ring pananagutan. Hindi po totoo yan. Pananagutan mo yan lahat. Alam niyo ba yun? Yung principal, kung ano mawala sa kanya eskwelahan, pananagutan niya yan lahat. Kaya ka nga pinag-hire ng mga, dapat chinecheck mo. Baka ninanakawan ka sa kantin. Araw-araw. Ganyan po ang nangyayari yan. Kung principal, hindi papayag yung DepEd eh. Araw-araw kang nananakawan. Wala ka pa rin pananagutan. Hindi ka pa rin, ano pa bang ginagawa mo dyan? Bilang principal. Ganun po yun. Sa eskwelahan, may pananagutan po yung principal kung araw-araw siya ninanakawan. Ito po, hindi lang po to. Taon-taon na to. Ilang taon na po nananakawan yung gobyerno natin. Wala pa rin pananagutan. Palagay nyo ng tuwid, mabait, napakatuwid, walang pagnanakaw sa pamilyang Marcos. Yan na po ha. Kinakampihan ko na kayo ha. May ICI daw, kaya daw may ICI. Edi, sasabihin lang ng principal, bumuo ka nga. Imbestigahan natin yung mga nagnanakaw sa kantin. Bumuo ka nga, imbestigahan natin yung nagnanakaw dyan sa mga kuryente.
Oh. Sir, matagal po 'to. Ano ngayon? Oh, isang buwan na. Meron na bang head? Wala pa po tayong head ng investigating team. Hindi po ubra yung mga ganyan. Pananagutan po yan ng pinuno. Kaya po umaaksyon dapat yung pinuno. Hindi po ibig sabihin na yung principal dyan, hindi naman magnanakaw, mabait yung principal dyan, kaya hindi pwedeng tanggalin. Ano hindi pwedeng tanggalin? Wala nang ginawa sa'yo. Wala na daw tama sa akin. Kunwari sa barangay. Putya, barangay captain, nananakawan yung barangay. Araw-araw ninanakawan. Saan yung ano natin, yung collection ng mga kumuha ng sedula? Ninakaw po, Kap. Ninakaw! Galit na galit siya araw-araw. Hindi siya magnanakaw, ha? Bakit wala tayong, nasa na yung rep natin? Ninakaw, Kap. Ninakaw! Puta, pwede ba yun umangal ka lang ng umangal bilang kapitan? May pananagutan ka dun, nasa barangay, ninanakaw araw-araw yung gamit nyo. Wag na po nating sabihing magnanakaw si BBM. Sabihin na natin na siya po ay dakilang leader. Mabait. Walang dungis. Pero hindi po ubra na lahat ng tao sa kapaligiran mo ay magnanakaw tapos ikaw wala kang pananagutan. Yan po yung nagaganap. Natatawa na lang daw si BBM, sabi ni Pas Sabilio. Natatawa na lang daw sa katarantaduhan. Galing talaga, kakampi na kami ni Pat Sabilio. Sabihin niyo po sa akin kung hindi ako tama. Sa tingin niyo ba walang pananagutan yung kapitan na araw-araw ninanakawan ng gamit yung barangay? Yung koleksyon, pambarangay clearance, pag kumuha ng sedula, at kung ano-ano pang kinukuha sa barangay, nawawala araw-araw, okay lang? Okay lang yan? Ninakaw po, galit nga po ko eh. Yun lang ang sasabihin. Kap, imposibleng wala kang kinalaman dito. Paano po ako magkakaroon ng kinalaman dyan? Pinaimbestigahan ko na yan. Ganyan lang po magpalusot eh. Wala akong kinalaman dyan. Pinaimbestigahan ko nga kung sino yung nagnanakaw ng pera dyan sa koleksyon eh. Koleksyon ng mga barangay clearance, koleksyon ng kukuha ka ng kung ano-anong kinukuha, barangay ID. Mabuti naman tinanong kasi hindi pa lang niya alam yung point. Ano raw yung point ko, bakit daw ako nagbubutaktak? Ang point ko, kasi ang sinasabi nyo hindi magnanakaw si Marcos eh. Kahit hindi ka magnanakaw, kung leader ka, tapos buong gobyerno mo nananakawan, may pananagutan ka. That's my point. Diba? Mabuti ang tinatanong mo. Mahirap talaga eh. Akala ko nagkakaunawaan na tayo eh. Di ba? What's my point daw? Okay lang pala bilang principal na nananakawan ka araw-araw. Okay lang pala bilang barangay captain na nananakawan ka araw-araw dun sa... Putya, pag barangay captain nga, may araw-araw na nakawan sa lugar mo, may kasalanan ka na nun eh. Ibig bang sabihin, kasabwat ka na magnanakaw? Hindi. Ibig sabihin, hindi mo natutupad yung pangarap. Hindi mo natutupad yung iyong sinumpaang tungkulin na mapanatili yung kapayapaan sa lugar nyo. Paano magiging payapa ang tao riyan kung araw-araw may nagnanakaw? Lalo na kung ang nakawan ay nagaganap mismo sa barangay. Nananakawan ng kawad ng kuryente yung barangay mismo, no? Yun yung sinasabi natin. Yan yung punto ni Anjo Iliana eh. Bakit natin hinahanap pa yung ang punto na kinakailangan pa, involve pa muna yung principal sa nakawan bago siya sabing ineffective leader? Napaka-ineffective mo naman, putya, araw-araw na, harap-harapan na.
Nininenok nung naka-assign sa kantin yung mga benta ng kantin. Araw-araw puno ang kantin, araw-araw lugi. Imposible. Tatanungin kasi hindi maintindihan. Ano raw yung punto ko? Sabi ni Pat Sabilio. Para sa'yo, Pat Sabilio, ang punto dun, kahit hindi ka magnanakaw, kung lahat ng tauhan mo magnanakaw, ikaw pa rin ang dapat sisihin. Meron pa sinabi si Pokis, si General Pokis, retired General Pokis. Paano malulutas ang nakawan kung mismong ang lumulutas ang kasabwat sa nakawan? Sa usapin yung sinisingil ni Respicio, yung ano pa nga eh. Tapos ngayon, dahil sa pagbubulgar ngayon ng kanyang kapatid, ano ang konklusyon natin? Di ba ganyan po yung mga adik? Mahilig magbenta, mahilig mangnenok. Yun po yun eh. Hindi po tayo nagsabi na adik yung kapatid. Ako, hindi ko sinasabi na adik kapatid ni Amy Marcos. Si Amy Marcos mismo. Ano ba namang alam ko kung gumagamit si BBM o hindi? Hindi po tayo nagsabi niyan. Si Amy Marcos na dugot laman. Hindi naman kapatid yan. Sabihin naman ng mga tokmol. Ang sinasabi po, anak ni Imelda. Kung ayaw nyo maniwala na anak siya ni Ferdinand, pagka ba anak mo, hindi mo pa rin kapatid? Pareho nanay nyo? Ayun naman, no? Tama tong sinasabi ni Inday Bidak. Kung ganyan lang po ang katwiran sa war on drugs, si Tatay Digong ba yung mga lumulusob sa mga... Bakit si Tatay Digong yung nakakulong sa ICC? Di ba? Tama yun eh. Yung responsibilidad mo bilang pinuno. Okay. Punta na po tayo dito sa... ang nakakatuwa dito, yun na nga, no? Okay, tuloy ang ligaya. Ito po si sabi po ni Representative Libiste, ito pa sinabi niya. Sa isang bansang naghihirap, bakit parang may parallel government na mas abala sa paghakot ng pondo kaysa sa paglutas ng problema? Para daw pong may parallel government na ang tanging ginagawa ay maghakot ng pondo. At hanggang kailan magtatago ang Marcos government bago tuluyan sumabog ang pinakamalaking budget scandal ng kanilang administrasyon. Alam niyo po, ang sinasabi po ni Representative Libiste, ngayon, hindi po past tense yung pagnanakaw. Ngayon, yung tinatalakay nilang budget ngayon, ang sinasabi ni Leandro Libiste, may insertion sa 2026. Pinag-uusapan na nga natin na may insertion na ngayon sa 2025 budget, pinaka-worst budget o pinaka-corrupt na budget. Pero ang malupit nito, ngayon pong 2026 budget, yung darating na 2026, punong-puno pa rin po ng insertion. Sino pong hindi matutuwa? Oy, Marley, kumusta ka naman? Magpa-star po kayo. Kayo pong mga nanonood sa Facebook, magpa-star kayo, yung mga pampa-star para naman na matuwa tayo. Ito naman po sa TikTok naman, mag heart man lang kayo o kaya kung ano man yung gusto nyong gawin diyan sa buhay, magbigay kayo ng regalo. Yan. Meow meow. Marley, saan tayo bukas? Sa EDSA tayo. May panawagan doon si Defensor eh. Okay. Ito, hindi ko kilala to pero natuwa ko. Sabi nito, ang laki ng problema si Harry Reyes. Hindi ko kilala yung tao na yan pero nakakatuwa yung kanyang sinabi. Ang laki ng problema ng bansa dahil may bangag na pangulo. Tapos dumagdag pa tong
dumagdag pa tong 500 pesos na Noche Buena. Hindi ko alam kung paano pinagkakasya ng taga-gobyerno ang kabubuhan sa mga ulo nila. Alam niyo po, real talk po, ang nakakagalit po dyan sa 500 pesos. Ha? Sa 500 pesos po na Noche Buena, yung tingin sa atin na bobo ang mga Pilipino, na lahat ng sabihin nila ay paniniwalaan, no? Hindi yata namamalengke yung DTI, representative. 500, putya. Alam niyo po ba yung mabibili niyo sa 500? Bumili lang kayo ng ihaw-ihaw. Yung ihaw lang po, yung mga ulo, yung mga, kumbaga, pampamilya lang po. Na yung nagpaihaw kayo sa kanto, di ba sa kanto nyo may isaw-isaw, ganun. Putya, baka yung 500, pang-isaw lang. Pang-isaw, pang-ulo lang ng manok eh. Magkano na Andox ngayon? 400 na ba Andox? Mahiya naman. Uy, may ano? Ha? Star Sender. Wala. Akala ko. Meron eh. Sino ba yung Star Sender? Isa-isang nag-Star Sender. O hindi ko pa makita. Liwasang Bonifacio daw. Thank you very much dito sa nagpa-roast tsaka dito sa kay Kuya L. Tsaka meron pang nagpa anong tawag diyan? Sombrero. Mga nagbibigay ng regalo. Kuya L. Sino pa? O yan, nako, daming binigay nito na regalo ni Kali. Kalma. Maraming salamat, Kalma. Mga gusto natin. Marley PH. Uy, thank you very much kay Hapon. Sent 100 star. Ang sarap naman yan, 100 star. Okay, maraming salamat po sa mga nagpapa-star tsaka ano. Dahil dyan, di na... Badong, TikTok tsaka YouTube pa lang, nalilito ka na. Puta, dinagdagan mo pa ng Facebook. Sabi ng mga taga YouTube. Sige, lituhin mo sarili mo. Gloria. Thank you very much, Gloria, sa $199 na pangkape. Yan, maraming salamat, Gloria. Okay, tuloy po natin, no? Ito po, nakakatuwa. Kaya ito po, yung akbayan, ano muna, no? Talagang itong akbayan, pinapakita po nila, wala na po silang hiya sa mga tao. Ang pinapakita po nila, yung rally nila, rally ng akbayan, anti-Duterte, anti-Sara Duterte, hindi po talaga anti-corruption. Kasi po kung anti-corruption ka, kung manawagan ka man ng resign, yung ulo po ng corruption, yung mga napagbibintangan, tanong ko lang po, mayroon po bang ebidensya silang pinakikita na? Kahit po dun sa kahit po dun sa confidential fund. Kasi po, palpak po yung confidential fund nila na atake kay BP Sara. Bakit po? Ang dami po may confidential fund. Hindi na rin naman nila pinagpapaliwanag. So wala pong nagpaliwanag ng confidential fund. Patas-patas lang yan. Ito ngayon ang tanong. Ang malaki pong korupsyon sa Pilipinas ngayon, so far, baka may mas malaki pa hindi lang naimbestigahan eh. Ang pinakamalaki po ngayon na korupsyon ay wala pong iba kundi, teka muna, thank you very much muna kay Amelia Valdez. $10, mainit na kape. Maraming salamat, mainit-init na kape pa. Sa'yo, Ma'am Imelda, at saka dito kay Miss Judge na nagbigay po sa atin ng 500 pesos na pangkape. Grabe naman, umuulan ng pangkape. At syempre, dito po kay Hapon. Hindi ko na, ang dami na pong Hapon na hindi ko po kilala kung sino tong Hapon. Nagbigay po sa atin na 1,600 yen. Uy, thank you very much kay Amik Garciniego, si Amik TV. Thank you very much sa pa-star na 50 stars. Bahang-baha tayo ngayon, ha? Okay.
Akbayan, mahiya po kayo. Wala naman. Tignan nyo po Eto, tanungin nyo lang kung ako po ay nanluloko lang o hindi. Miss Judge, 2 beses ayun, Miss Judge. Meron po bang nagturo? Meron po bang ebidensya na nagsasabi na involved si BP Sara? Meron po ba siyang insertion? Wala. Meron po bang nagsabi o ebidensya na siya po ay naging proponent ng anuman, no? Anumang proyekto ng DPWH? Meron po ba siyang binulungan na, uy, gawan nyo naman ng tulay tong ganito? Wala po. Kasi lahat po ng proponent Pag sinabi pong proponent, oy, nag-send na naman ng heart. Yan, maraming salamat kay Kuya L. Pag sinabi pong proponent, ay meron pong kaakibat na tinanggap. Meron ka pong kaakibat na porsyento. Narinig nyo po ba yung pangalan ni BP Sara na binabanggit kahit nino? Meron po ba nagbanggit kay BP Sara na tumanggap ng maleta? Meron po bang pangalan na nabanggit kahit minsan, kahit sino, na si BP Sara ay dinalhan ng maletang basura? O kaya binigyan ng 10%, 20%, 25%? Wala. Bakit ang anti-corruption na rally ninyo, pinagre-resign nyo yung hindi involved sa corruption? Hindi po ba yan ay napakalaking panloloko sa mamamayang Pilipino? Umamin pa sila, masaya pa sila nagsasabi na ipapanawagan nila, pwede raw po sa 1 trillion march, pwede raw pong manawagan ng Sara resign. Pero BBM resign, hindi po pwede. Saan ka nakakita? Tauhan ba ni BP Sara yung mga involved sa korupsyon? Kaya etong grupo na to, Akbayan, talagang ano po to, pinangatawanan na po nila na kami ay anti-Sara Duterte. Hindi talaga sila anti-corruption, anti-Sara Duterte talaga sila. Palabok lang po nila yung mga kunwari sila ay anti-corruption. Pero ang katotohanan po, ang gusto nilang ipanawagan, Sara resign. Para magkaroon ng pagkakataon, yung kanilang poon, ang Our Lady of Insertion na si Risa Ontiveros na may 3 bilyon. Hindi po tayo nagsabi niyan. Si Katon Ying, 3 bilyong insertion. Mayroon 3 bilyong insertion si Risa Ontiveros na pinuno ng Akbayan. Kaya po, sa totoo lang, kaya po nila gustong mag-resign si BP Sara para hindi po maging presidente. Dahil takot na takot sila. Pag naging presidente si BP Sara, lahat sila maiimbestigahan. Si Risa Ontiveros, nako, napakarami. Our Lady of Insertion yan. 3 bilyon. Magkano na nga, ano na nga yung sinabi? 25% ang sa senador. So kung 25% po ng 3 bilyon, pucha, malaking pera yan. 75 million. Tama ba? Hindi billion 750 pala. 750 million. Hindi po pala 75 million. 750 million. Thank you kay Miss Judge sa 500 pesos. Kaya po lahat tong mga to, kaya po sila takot na maging presidente si BP Sara. Dahil alam nila hindi sila paliligtasin. Sa dami nilang nagawang kalokohan sa Pilipinas, hindi sila paliligtasin. Kaya mas gusto pa nila na manatili itong ganitong kalagayan na nakawan araw-araw kaysa maging presidente si BP Sara. Okay, naubusan na tayo ng oras para po dito sa isa pa natin topic. Ito po, tinanggap na ng Korte Suprema ang petisyon at inutusan ng mga opisyal na magpaliwanag sa issue ng umano'y illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So binibigyan po ang mga sumusunod na tao na may direktang kinalaman, no?
Ayon po sa petisyon na magkapatid na alam ko ito yung petisyon ni Vice Mayor Baste Duterte at saka ni Katie Duterte sa Korte Suprema na habeas corpus. Okay. So pinagpapaliwanag po ng Supreme Court within 30 days dahil po sa ginawang pagdakip at pagdadala sa ibang bansa ng ating dating Pangulong Duterte, sila Lucas Bersamin, Jesus Crespin Remulla, Juan Victor o John Vic Remulla bilang DILG, dating PNP Chief Romel Marbil, dating PNP Chief Nicolas Torre, Menardo Guevara, Solicitor General, Commissioner Bureau of Immigration Norman Tanciangco, Enrique Manalo, Foreign Affairs, Romeo Browner, Chief of Staff, AFP, Alcantara, ito po yung yung kalbo na sa LTO, yung binanatan, no, ni Senator Marcoleta. Captain Johnny Gulla, PCTC. Captain Elmo Segovia, PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Yan po, kinakailangan po nilang ipaliwanag sa Korte Suprema na karapat dapat pong ibigay. Bakit po dapat nilang ibinigay, isinuko without due process? Hindi po pinaharap sa korte si Tatay Digong, dinerecho po doon sa The Hague, Netherlands. At gusto pa nila, itong mga tukmul na to, gusto pa nilang maulit kay Bato. At pag si Bato hindi pumayag na maulit, pinaparatangan na, kala ko ba matapang ka Bato? Matapang pala kayo. Kayo pala ang tunay na matatapang Pumunta po kayo sa Davao at doon po kayo. Matapang pala kayo. Hindi po ako nagsabing matapang kami. Sir Bads, bakit wala si Gibo sa pinagpapaliwanag? Baka hindi siya sinama sa petisyon. Thank you very much. Kay hapon ulit. Ibang hapon naman to. Sa 480 yen. Hindi ko kasi nakikilala. Wala kayong Pinoy translation. Kinakailangan po nilang ipaliwanag na legal yung ginawa nila. Sana po, inaksyonan nyo na, mabilis na yung aksyon na to, Supreme Court. Kasi gusto po nilang ulitin na kay Bato At mukhang hindi po sila titigil. Pag nakuha nila si Bato, ano ba namang ipadakip na rin nila si BP Sara. Uy, thank you very much sa nagbigay po ng 150 stars. Ayan po, hindi ko rin mabasa kung sino to. Thank you very much sa iyo. Ano man pangalan mo? Wala walang translation Yan. Maraming salamat sa 150 stars. Teka lang, baka meron pa tayong nakalimutan dito sa kodigo natin. Okay. At dahil po dyan,